Isang matinding pasabog ang yumanig sa mundo ng politika matapos maglabas ng seryosong pahayag si Senadora Imee Marcos laban mismo kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at unang ginang Lisa Marcos. Sa isang eksklusibong panayam, ibinunyag umano ni Senator Imee ang ilang kabalastugan at irregularidad na nagaganap sa loob ng palasyo na aniya ay matagal na niyang gustong ilabas sa publiko. Ayon sa kanya, panahon na raw upang malaman ng taumbayan ang totoong nangyayari sa likod ng magarang imahe ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa ni Sen. Imee, hindi raw siya natatakot kahit pa sariling pamilya ang kanyang binabangga. Giit niya, hindi na raw siya makapagsawalang kibo sa mga maling gawain na di umano'y nagaganap sa loob ng pamahalaan. Sa kanyang mga pahayag, tila nagulat maging ang ilang kaalyado sa Senado habang ang mga mamamayan naman ay agad nagbigay ng kani-kanilang reaksyon online. May mga naniniwala sa kanyang mga paratang, ngunit may ilan ding nagsasabing ito ay bahagi lamang ng mas malalim na alitan sa loob ng pamilya Marcos. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang at kampo ni unang ginang Lisa Marcos ukol sa mga alegasyong ito. Ayon sa mga political observers, posibleng magdulot ng malaking dagok sa kredibilidad ng administrasyon ang mga binunyag ni Sen. Imee, lalo na't ito ay nagmula mismo sa loob ng pamilya ng Pangulo. Patuloy namang umaasa ang publiko na lalabas ang buong katotohanan sa mga susunod na araw habang patuloy nanginginig ang palasyo sa bigat ng mga rebelasyong inilantad. Ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. Nako, mga ka-reaction, pati po yung kay Tantong ko, mga ka-reaction, kinalkal na po ni Manong Chavit Singson dito, mga ka-reaction. Napakaganda po ng reaction video na ito. Talagang wala na pong tinatawag nating preno itong si Manong Chavit Singson. Pati itong kay Tantoko talagang kinalkal na niya. Ano yun? Murder? Adik anon? It's against the law sa US. Na namatay yung anak ni Tantoko, umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagdra-drug sa kanila. Nag-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakakas na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun mo, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng, ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat, mag-base ako record, puro record. Now, sinasabi nila, weteng Lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun mining, binubugbog ako niya, Black Sun mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, ako sabi ko si Mayor Isko Moreno,
papatulo ako na huliin lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound, para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table is open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi po maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong pa, wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo ng pera yung mas sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung kostigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag nyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. Kung sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow. Bale, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang takdog. Tapos, siyang pangkakasuhan. Babalik rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At yung Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So, kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Yung mga media kumisan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Magno, Sikat. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Niloloko ng taong bayan. Siya ang main principal na
karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, soap na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niyo lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. okay na po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Any questions? Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Okay, question from, please. Question ng mic, mahabang pinabiyahin ng mic. Okay. Galing ko sa Ilocos Sur. Okay. Good morning. Good morning po. Hello. Question mo po. Okay, tama na. Okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang po itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ang mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope ng para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. Apo. Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction nyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman. Ano do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte.
Di ba? Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Nalinagay siya yan ni BBM for his own protection. Para mag-demand naman sa kanya, walang mangyayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, Carbaret. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang papunta sa stage kung babalik na sa stage yan. Walang mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. Anong baso niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan eh. Dahil ayaw galawin ang Ilocos Norte. So, useless. Walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest silang lahat. Yun, lumabas na. May mga ghost project. Ba't walang ginagawang gobyerno ngayon? Bakit ililipat sa Farm to Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi palitan na, hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanata naman nila yung mga mayors para so lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Anong sekreto nyo? Bakit paano nyo nagawa yun? Discipline. At we support our farmers, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism, but I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime. I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan o mayroon man ako pagkakamali because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos Sur. Marami pong, meron di atakdog doon, pero identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga atakdog doon. So, yung tolerate na lang namin. But, the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, equipment, farm equipment, continuous ang bigay namin, pati fertilizer. We support them. That's why, from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM. Asan ang Ilocos Norte ngayon? Nasa ilalim pa rin. So, pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas mag-progreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now, we are the few provinces. We have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception. Lahat. Libre lahat. Bihira po ang probinsya gano'n. Eh, yung mga ibang taga-Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre. Lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital, 6 portable kitchen. Pinapadala namin all over the country. Ngayon, pauwi na sila, galing na sa Bicol, galing na sa Cebu, iba-ibang bayan sa Cebu, Bugo, lahat ng mga kapitbayan niya. Hanggang naubos na yung mga medicine na padala namin. Libre rin lahat. Pagod na po yung mga doctors namin, nakiusap na pahinga naman sila. So, umuwi na sila kanina. So, yun po ang ginagawa namin ngayon. Hindi lang tulong sa aming lalawigan, kundi buong bansa tumutulong kami. Sige, mag-migrate na kayo sa Ilocos Sur, sa Bigan. Yung may issue na naman na bago.
may nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Binaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintangan daw ako. Ganun lang gawa yung mga takdog. Binabaligtad. Marami siya ng pera eh. Pero, sanay na ako dyan dahil as a politician, in politics, patuhan ng putik. Basta, totoo lang ang sinasabi mo, hindi ako natakot. Okay, as your moderator, you want to ask a question? Okay, please identify yourself. Ed Tan of 98.3 FM. Okay. Ako po ay nagugulbihanan sapagkat ikaw ay pribado. Pero paano ko nagagawa? Walang ospital. Kaya Karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao dun? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niyo lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila. We declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. okay na po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Any questions? Sold na sold rin lahat. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak ito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan ito. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Okay, question from please. Session ng mic, mahabang pinabiyahin ng mic. Okay. Galing ko sa Ilocos Sur. Okay. Good morning. Good morning po. Hello. Press the button. Okay, tama na. Okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ang mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope
para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. apo, Kung makisama siya sa administrasyon, di, that's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman, si Ano, Renuga. how do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago naupo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko, dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon.